Hello mga kayamis! Jerome na naman! Ang takoyaki boy ng Etibac. So ayan mga kayamis, ngayong araw na ito, actually hapon na, so medyo hindi ako kumain masyado ng pagkain ngayon dahil nga sa gusto kong gawin talaga tong challenge na ito na sinasabi nila na pwede raw na magatasan ng pangmalakasan sa pamamagitan lang ng 100 pesos. Ang pinaka-famous na internet sensation na ang pangalan ay Diwata, no? So susubukan natin kung magagatasan ba natin ang viewership si Diwata sa halagang 100 pesos, no? So pero bago 'yan, kwentuhan muna tayo, no? So paano tayo nag-come out sa ganito, no? So meron kasi akong isa sa mga hinahangaang social media influencer na pagdating sa real talk, no? So etong idea na to ay nanggaling ito actually kay TPC nga pala. Challenge niya, sabi niya doon sa video niya ay pwede raw talagang magatasan si Diwata sa pamamagitan lamang ng pagbanggit ng pangalan niya sa social media, no? Total hindi naman malalaman ni Diwata na or hindi naman malalaman ng Facebook na namasahe ka papunta dun sa kay Diwata or kung ano man nagastos mo. Pero hindi misteryo talaga, no? Misteryo kung bakit ba sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Diwata ay mataas ang viewership, no? So ngayon, titingnan natin, no? Ipoprove natin kung totoo nga bang tataas ang viewership mo kapag binanggit mo ang pangalan ni Diwata at syempre, bumili ka ng pares. So gagawin natin ay bibili tayo ng pares kahit saan. Hindi tayo pupunta kay Diwata pero kahit saan ay bibili tayo ng pares sa halagang 100 pesos. So mamaya, samahan nyo akong kumain ng pares. So ito na nga mga kayami, susubukan na natin ngayon ang kapangyarihan ni Diwata at tayo ay magpapatas sa viewership. Tignan natin kung effective talaga yung sinasabi ni Idol TPC nga pala, no, sa halagang 100 pesos. Yan, bibili natin yan. Pares overload din yan guys. So, try natin. Babayad na natin. 100 pares overload. O kuya. Yan, 100. Yan, yun. O, 100. Yan, overload pares. Talaga, only rice, only soup, plus 1 drink. Parang kay Diwata yan. Natin. Na guys, no? Only sabaw, only rice, plus 1 soft drinks. Yan si kuya. Kaway ka naman kuya. Yan, overload pares. Yan, pinapalo pala ako dyan ni kuya. So ngayon, tikpan na natin. So ito na nga mga kayamis, no? Susubukan na nating mag-video na ipapasok natin ang pangalan ni Diwata para magatasan para i-testing natin yung effectiveness ng kanyang pangalan with regards sa viewership. Kasi patok na patok yung pangalan niya sa social media, no? Pinupuntahan ng mga iba't ibang artista, mga sikat na artista, or mga vloggers, mga startup na mga vloggers, yung mga matatagal ng vloggers. Yung isa nga dyan, nagbablog siya, di ba? Yung nakalagay doon sa kanyang Facebook. Tuklasin natin ang ganda ng Pilipinas. Pero parang ang dating yata, tuklasin natin ang ganda ni Diwata. No? Parang gano'n yung nangyari. Or pwede rin tuklasin natin ang ganda ng Diwata pares overload. No? So, gano'n na nga, no? So, ito na nga, no? So, kumakain tayo ngayon dito ng pares, no? Actually, itong pares na napuntahan ko rito, overload din, no? Tingnan mo na ako, mababasa mo dun diyan sa video, no? Nakapalagay, pares overload, no? So, meron din siyang libreng soft drinks, no? Parang kay Diwata lang din, no? So, merong only sabaw, only rice, tapos may libreng isang soft drinks, no? So, parang Diwata. Iba talaga yung sensation ng ng ginawa ni Diwata, no? So, feeling ko sumikat siya unang-una sa isang vlog, no, ng kung saan ipinakita yung kanyang offering ng pinaka, sabihin natin, affordable na pares dito sa Metro. Pero mo ba naman, no, 100 piso mo, sobrang mabubusog ka na. Meron ka ng only rice, only sabaw ng pares, tapos meron ka pang soft drinks, no? So, sulit nga naman talaga, guys, no? Napakasulit talaga, no? At saka
Actually, paborito ko talaga yung pares, no? Isa yan sa mga paborito kong street food na kinakain. Kapag kunyari, ah, pag naabutan sa daan, ginabi, naabutan sa daan, naghahanap ng mga kainan, legit pares ang aking unang hinahanap diyan kasi bukod sa sulit na, kasi mabubusog ka kaagad, napaka-affordable lang, no? Lalo to kay Diwata, no? So, masabi mong affordable, no? Sa sobrang affordability niya, ginaya na siya ng iba't ibang mga parisan din, no? Gaya nga dito sa Etivac. Nakita niyo naman tong kinakainan ko, no? Tapos syempre yung sikat na vlogger na si Rosemar, no? So, tignan mo naman, 'di ba? Kahit na 5 million to 13 million ang kinikita niya araw-araw pero nag-try pa rin siya mag-venture sa Paris. Ang kinaibahan lang nan sa kanya ay may free swimming, ano. Ang naku-curious din ako talaga eh. Gusto ko na nga rin actually talaga matikman yung Diwata Paris Overload na yan. Kaso sa sobrang busy ko, ay hindi naman ako makapunta sa Pasay, no? So kaya naman siya yung motorin actually eh. It is just that busy lang rin, no? So hindi ganong masyadong priority, no? Pero gusto ko talaga matikman yung Paris Overload na yan, no? Yung katabi rin yan, di ba? Yung katabi nung ano nga, di ba? Sumisikat si Diwata. Meron din sumulpot dyan sa tabi niya. No? Kumbaga, ginaya si Diwata, no? Meron din siyang Anli Sabaw, meron din siyang Anli Rice, meron din siyang isang soft drinks. Parehong-pareho, no? Yung pinagkaiba lang nung isa ay Java Rice yung ino-offer, no? In fact, actually, ako ay hanga rin dito kay Diwata, no? Sa dami nang nagbabas sa kanya, no, ay talagang mas lalo pa siyang namamayagpag. May mga taong nagkaso sa kanya ng physical injury kahit na 2018 pa yun. So, sabihin man nating lihitimo man yung, okay naman yun, no? Kung lihitimo yung kaso na meron nga talagang physical injury, kailangan talaga managot nga nung tao. Lalo man kung si Diwata yun, no? Alam mo yun, kung ano yung makikitang butas sa'yo, yun ang gagamitin sa'yo para hatakin ka pababa, no? So, mapapahanga ka talaga dito kay Diwata, no? At ang malupit pa niyan, nakilala siya unang-una, hindi talaga doon sa kanyang pares, no? Nag-viral siya, nabalitaan ko nag-viral siya noong 2016 or 17 yata na pinalayas niya yung dalawa niyang kaibigan dahil nga sa nahuli niya itong nagdodroga doon sa kanyang bahay na tinutuluyan. So, pinalayas niya doon. Sa sobrang bait siguro din nito na Diwata ay siya pa yung nabugbog ng kanyang mga kasama sa bahay. At ang malupit pa niyan, nabugbog na nga siya, no? Rumampa pa siya doon sa presinto. Tapos sumikat siya ulit nung siya ay sumali sa Miss Q&A na nandun nakalagay yung pangalan niya as Diwata, no? Kasi ito nga, yung nagpasikat talaga sa kanya ng malupit na pangmalakasan ay yung kanyang Diwata Paris Overload. Iba talaga ang magic ni Diwata. Kaya ngayon, tinitingnan natin kung effective ba talaga ang pangalan ni Diwata. Kapag sabihin mo yung pangalan niyan sa social media or dito sa content, ilagay mo yung caption na nakapangalan sa kanya or ilagay mo yung picture niya dyan sa iyong vlog. So, titingnan natin ngayon kung totoo bang effective to, ano. So, yun lang. Ayan. Tapos na ako kumain ng ating pares. So, i-check natin kung kung effective ba talaga yung sinasabi ng ating idol na vlogger na si TPC nga pala. So, yun na nga guys, no. Tapos na ako kumain dito ng pares na pares overload din, no, ni Kuya. No? At yan, kung interesado kayong kumain dyan, dito lang yan sa may service road, no, papunta ng SM Bacoor. So tingnan natin ngayon ang resulta ng ginawa nating experiment na ito, kung totoo bang may effect ba sa viewership, kung dadami bang viewership mo kapag ginamit mo ang pangalan ni Diwata, no? At lalo kapag kumain ka ng pares. So let's see that. So, after 2 days, tingnan natin ang resulta. And after 2 days, magbibigay tayo ng business review with regards sa ating experiment na ginawa. So, yun lang mga kayamis. At may part 2 pa ito. Paalam muna for now. Bye-bye!